Ay, bakit ba ang bagal ng oras? Habang narito ako, baka naayos na ni Mudyako ang spaceship at tumipad na siya sa kalawakan. Wow! Ha? Opo, nitong huli, parang walang yung isip dito sa klase. Pag-usapan natin yan pagkatapos ng klase. Tapos ng klase? Hindi ako pwede. Pasensya na po, patawarin niyo po ako pakiusap. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. Ay, mga mag-aral kayong mabuti. May kakaiba, ikiyat-kila si Saraw nitong huli. May maganda akong idea para sa malaking ikiulad ng ating SF Club. Talaga? Kwento na naman ang isa sa mga panaginip mo? Hindi, iyon oh. Huh? Pelikula ng mga dinosaur? May mga modelo para doon sa halimaw sa pelikula. Sabi ng mga alamat, isang halimaw na tinatawag na Mokere Mubembe ang natira sa lawa ng tere na nasa malayong kung... Ha? Utan, anong kailangan mo? Gusto kong sagutin mo ako. Mas mabuti sumagot ka na matapat. Bayolente na si Butan, oo nga, at wala na siyang pasensya. Pumunta ka sa gusaling may multo kahapon. Anong nangyari sa loob? Ha? Anong gagawin namin? Magiging problema kapag nakita ni Butan si Mudyako. Sagutin mo ang tanong ko. Ha? Nag-aalala ka tungkol doon? Kung talagang gusto mong malaman ng tungkol doon, sasabihin ko sa'yo. Talagang matinig sa loob ng gusali. Makakapasok ka lamang sa loob ng gusali sa tulong ng flashlight. Sa unang palapag at sa ikalawang palapag, walang kahit ano. Nakakaala namin, sismis lang yung espiritu. May kakaibang tinig mula sa basement. Kakaibang tinig? At pumunta pa kayo sa basement? Ano nangyari? Gusto mo bang malaman? Ano ba yun? Nakita ko na! Hindi yan nakakatawa. Labis ako nag-alala. Pasensya ka na, pero sa tingin ko hindi na siya lalapit sa atin. Pero hindi ko inaasahan na gano'ng katakot si Butan sa mga multo. Hindi naman. May paligsahan kami ng pinakaduwag nung grade 1 kami. Hindi siya bumalik. Kaya nagpunta kami ng sementeryo at nakita namin siyang naihi sa pantalon niya. Takot na takot siya. Ha? Mudyako! Ha? Ano nangyayari? Suraw, Mickey! Halika kayo, bilis! Wow! Iba talaga ito. Nakakamahang makita ang loob ng spaceship. Malaki na ang naayos ko sa bigil ng sarili ko lamang. Yun ang pangalan ng spaceship. Gusto niyo bang pumasok sa loob? Wow! Ang computer ay maayos na rin. Tama! Marami ka na oso yung nahukol dyan. Huwag mo kakausapin. Laging ganun na lang ang sagot niya. Bilib ako. Mas malaki pa ito sa inaakala ko. Ano yun? Yun ang pasukan sa pad. Sa pad? Pero paano ako makakapasok doon? Ha? Ha? Ito ang engine room at taguan namin. Ano, nakita niyo yung loob. Halika, boba tayo. Bilis. May papakita pa ako sa inyo. Gumagawa ka pa ba dyan? Ano yun? Nagalaw mo yung bahagi ng inayos ko, ah. Malas ka nga dyan. Ako na. Aray! Kapag ikaw ang nag-ayos ito, mananatili akong habang buhay sa planetang ito. Ano? Wala kang palatang robot. Ginugulo mo lang yung bahagi ng inayos ko. Pinaghirapan ko. Alam ko na, may sura ito. Yung TV ko sa bahay namin, nakakasing ko lang ito dito sa anggulong 45 degrees. Ayos na! Hindi ako makapaniwala. Ang galing mo, Saraw! Salamat! Ay, nakakapagod. Patay na ako. Nagsasalit ang computer? Oo nga, nagsasalita nga.
Ito ang pinakabagong kompleto sa kalawakan pero sigod naman na medyo kakaiba nga lang. Lalong naayos. Ano, ito ang resulta ng hindi tamang pag-aayos niyo sa akin. Hindi niyo nga ako inayos. Dati akong pinakamahusay na computer sa kalawakan. Ayokong mabuhay ng ganito na tinitiis ang kahiyan. Wala na akong pakialam. Paalam. Nakarinig ba ako ng boses ng batang babae? Paano akong ayusin? Mabuti. Sasabihin ko sa'yo ng tuwiran. Napakabait niya sa batang babae, no? Tulad ni Bujako. Maga! Para ayusin ako, kailangan mo ng 3 batong kosmo. Anong Cosmo? Ito ay mahalagang oro kiho para pang-ayos ng precision instrument at bawat bato ay may sariling kakaibang istrukturang kristal. Aling bato ba ang kailangan mo, ha? Ang una ay red sand, tapos wingstone, tapos diastone. Saan namin makikita yun? Ewan ko, papel nyo na ang hanapin yun. Paalam, certain sana kayo. Iwatig masyado, Pamilya! Napakalaki nga bala pa na ito. Ano na ba siya pwedeng tanungin? Pues, eto na nga ang dulo ng kalawakan. Wala na ang paraan para pamatuklasan ng batong Cosmo. Ano ba yan? Ang path ay nakakalayo lang hanggang sa 100 light years at yun nga ay hanggang dulo ng kalawakan. Oops! Maaring nasa mundo namin yun. Ha? Napakarami namin mga bulalakaw na nahulog dito mula pa ng mga sinaunang panahon. Ang mga bato ay pwede nakadikit sa mga bulalakaw. Ngayon, gayon din baka may mga bagong batong hindi pa natutuklasan. May ganun na yung posibilidad pero... Mas mabuti na yun kaysa walang pag-asa. Mabuti. At ngayon, sasabihin ko sa inyo, maganda kong idea. Maganda idea? Saan naman tayo pupunta, ha? Sa Congo. Congo? Sa Republika ng Congo sa Afrika. Nakarating na tayo! Ito ang lawa ng tere. Sa tingin mo, gaano kaya kalawak ang gubat na ito? Sa lawak ng gubat na ito, ang mga grupo ng mga mananaliksik ay hindi agad-agad na makakapasok. Siguro nakarating na tayo sa hindi kilalang lugar, ha? Ganito yung pelikulang nakita ko sa Earth. Ang pelikula ay pinamagatang Ang Malaking Misteryosong Rehiyon ng Earth. At ang direktor ay hindi na rin nakabalik. Sige na mo nga yan! Kuraw, nasa na ang bulalakaw! Ano? Hindi mo ba alam kung nasaan ang bulalakaw, Suraw? Ang totoo, hindi ko alam. Makinig kayo. Ang mga mananaliksik na hapon ay pumunta sa lawa ng tere. Nakita nila ang batong hindi pa nakikita ng marami, kahit kailan. Pero yung guide mula sa bayan ay sinasabing sagradong batong yun. At hindi sila pinayagan na dali nila yun. Dala mo kami ng ganitong kalayo na walang malinaw na impormasyon? Mahanap rin natin yung batong Cosmo. Kaya huwag kang magalit. Para ito sa'yo at sa akin din. At sa'yo din, Suraw? Oo, sinabi ko sa'yo yung tungkol sa Mukere Mubembe. Mukere mo, Bembe? Ano yun? Mukere Mubembe. Isa yung alimo na sinasabi nakatira sa lawa ng tere sa Congo. Ang haba nun ay 8 hanggang 15 metro. Ang katawan ay maroon at makinis. Mahaba ang liig at meron siyang triangulong ulo sa tuktok. Mukha yata. Oo, sinasabing yun ay nabubuhay pang dinosaur na Apatosaurus na dapat ay matagal na patay nung sinauna pang panahon. Nagbibiro ka ba? Hindi tayo dapat narito para hanapin ang butiking yon. Ano yun? May kutob akong... May unos! Pumasok tayo sa loob ng gubat! Mumudya ko! Ano nangyari sa kanya? Nangihina talaga siya sa tubig. Ano?
Ate! Ayos ka lang ba, Mudyako? Hindi ako maayos! Bakit biglang bumaksak ang ulan, ha? Unos ang tawag doon. Ganun talaga sa mga lugar na tropical. Ay, hindi mo ba sabihin? Walang kontrol ang ulan dito sa Earth! Anong kontrol sa ulan? Ha? Ano ba kayo? Hindi nyo alam ang kontrol sa ulan? Sa bituin ng Moja-Moja, umuulan kapag oso ng gabi, ha? Ha? Believe naman ako. At pagkontrol sa panahon ay karaniwan lang sa kalawakan. Kaya naman pala hindi sibilisadong lugar ang Earth. Pero kami mga taga-mundo ay sanay sa tubig, lalo-lalo na sa ulan. Mabuti naman ang ulan paminsan-minsan. Hindi yata! Nababasa ang buko at bumabaksak kasama ang dumi ng hangin. Hindi ko gusto nababasa ang katawan ko ng ulan. Aalis na ako sa tornado dito ngayon din! Aalis na ako! Aalis na ako! Aalis na ako dito! Aalis na ako! Ayoko na! Hindi ko makakalis dito nang wala ang batang Cosmo. Ha? Oo nga pala. Ano kaya yun? Ha? Ano yan? Ano yan? Isang halimaw! Ang elepante! Nagpunta siya dito para maligo. Ang gulat mo sa kanya? Sarang! Hintayin mo ako! Ano bang nangyayari kay Sarang at bakit ka nauuna? Sarang, ano nangyayari? May nakita akong malaking maitim na anino sa banda roon. Hindi, doon sa elepante. Pero ang ilog dito ay nagtatapos sa bahagi ito. Ang mga elepante ay hindi papunta rito. Sigurado akong imagination mo lang yun. Ganun kaya? Mudyako! Mudyako! Anong gagawin natin? Ako! Maghintay kayo sa pad! Halika nga, Mickey! Ika na, Mickey. Nakakasiguro akong ligtas na sila. Maghintay na lang tayo sa pod. Ha? Nasaan ba to? Ha? Gising! Mudyako! Gising! Ano ba? Ayoko ng tubig! Ayoko! Ha? Surang! Ligtas ako! Iligtas mo ako, Surang! Iligtas mo ako! Maraming salamat! Surang!
Hindi namin alam kung sino nagligtas sa amin. Pero naniniwala ko, ang Bukere ni Lende ang nagligtas sa amin. Paalam, lawan ng Tere. Bukere mo, Dende. Kung narito ka, nais kung mabuhay ka na matagal.